So tayo sa pinaka meat, sabi ko nga, meat o laman ng labor code. Labor relations. Review nga, ano ang labor relations? Sino gustong ano? Sino nakakaalala? Wala? So, labor relations, kapag kayan ay, di ba, ang lahat ng pag-usapan natin, labor standards, minimum standards of work. Labor relations, ito mas broad kasi it relates to lahat ng mga interactions between the employer and the employee. So, all that would encompass kung paano ma-retain ang industrial peace. Tandaan niyo, ang labor relations, laging ang dulo niyan pag sa batas na pinag-uusapan natin. Industrial peace. Sabihin ng industrial peace. Ano ibig sabihin industrial peace? Hindi niyo alam. Ibig sabihin, masaya pareho, employer at employee, doon sa kanyang trabaho. Yun yung kanyang walang strike, walang mga nagre-reklamo, etc. Pero ewan ko lang kung kayang gawin yun. Kung kayang yung totoong industrial peace. So, yung labor relations din, yan yung nag-define ng mga status, karapatan, at saka mga responsibilidad nung parehong ng individual at saka mga employers at kanilang mga representative. Ano ba yung karapatan ninyo bilang manggagawa? Ano ba karapatan ninyo bilang union member? Responsibilidad din ninyo bilang union member at saka responsibilidad din ng employer sa kanyang mga manggagawa. So, lagi yan, meron din dapat employer-employee relationship. Ayan, sabi ko na yan, labor standards, minimum. Labor relations, yung relasyon ng employer at employee, yung company at mga manggagawa. So, ano yung normaling mga ano niyan? Laman ng labor relations sa ating yan ay included dyan yung right to self-organization. Sabihin yan, right na mag-union. Pero hindi lang union. Dahil marami namang klaseng organization ng manggagawa. Pwedeng workers association. Malalaman ninyo as we go through anong pinagkaiba ng workers association at saka union. Technical yan, dalawang yan. Pwede rin mag-form ka ng workers cooperative. Meron nga, may union na, may kooperatiba pa. Diba? Sa inyo, meron, di ba? May union, may kooperatiba, magkahiwalay yun. Diba? So, karapatan yan ng lahat ng manggagawa. At part yan ng labor relations. At yan lahat ay pag-uusapan natin dito sa buong next few weeks. CBA at negotiations. CBA negotiations. So, part din yan ng labor relations. Yung mga peaceful concerted activities, katulad ng strike. Pero hindi lang strike, yan tinatawag na aktibidad ng mga workers organizations. Diba? Pwede rin picket, mga iba nga, basta ibig sabihin na sabay-sabay, peaceful na sabay-sabay na ginagawa ng mga nagawa para itulak yung kanilang mga karapatan, benepisyo sa trabaho. Karapatan din under the labor relations na mag-participate sa policy and decision-making process ng employer. Ito yung pinaulit-ulit ko nung module 2 natin, no? Na pwede yan through the Labor Management Committee. Pero lagi lang yan, meron yan lang yan, available lang yan kapag may union. Kasi kapag wala kang union, kahit pupunta ka doon sa manager mo, gusto mo pakialaman yung policy, hindi ka papansinin. So, declaration of policy, ibig sabihin, ito yung mga prinsipyo ng labor relations na ayon sa ating batas. So, prinsipyo natin na magkaroon ng free collective bargaining negotiation sa lahat ng kumpanya as a mode of settling labor disputes. Ibig sabihin, pag may away ang kumpanya at ang manggagawa, dapat yan ay nasosolve sa CBA. O kaya, kung hindi pa masolve sa CBA, sa voluntary modes of arbitration. Yung mediation, conciliation, di ba? Ano pa ang prinsipyo ng labor relations?
free trade unionism. Sabihin, kalayaang mag-union. At saka yung free and voluntary organization. Halos pareho lang. Pero kailangan yung maano dito, naririnig nyo na ba yung tinatawag natin FOA? Freedom of Association na bill. May bill yan sa Congress ngayon. Yung FOA rin, yung Freedom of Association, yan din ay isa sa mga pinunta dito ng ILO, ng High Level Tripartite Mission noong nakaraan. Kasi sa ILO, sa United Nations, nire-recognize ang freedom of association ng lahat ng manggagawa. Kaya ang mag-union ng lahat ng manggagawa. Pero dito sa Pilipinas nga daw, parang hindi ka malaya mag-union. Marami daw violations ng Philippine government. Kasama niya yung red tagging, kasama na dyan yung JIPCO. Alam yung JIPCO? Sa Region 3 yun eh. Walang may taga Region 3 ba dito? Joint Industrial Peace Council Office. So police at saka mga employers, meron silang binuo na council nila para daw to keep the industrial peace. Pero ibig sabihin na nun, pigilan mag-union yung mga manggagawa sa Region 3. Sa mga EPSA, Subic, sa Clark, doon yan yung jeep ko na yan. So, hindi nga daw ligtas mag-union dito sa Pilipinas, kaya pumunta ILO, yung High Level Tripartite Mission, para imbestigan. At nandun kasi ako eh. At malamang nga, guilty ang Pilipinas. Kasi doon sa mismong forum niyo sa hotel sa Makati, nandun yung gobyerno, tapos nandun yung mga labor leaders. Nirentag lahat nung nung isang kernel eh. Lahat ng tao sa kwarto yun eh. Galit na galit yung ILO eh. Anyway. So, prinsipyo rin ng labor relations na ma-enlight yung mga manggagawa sa rights and obligations. Kung ano yung ginagawa natin ngayon? Pag-aaral, ibig sabihin, seminars, education about workers' rights and labor laws. Meron din naman mga seminars ang DOLE. No? Although, lalo sa mga tripartite peace councils, minsan nag-conduct sila dyan ng mga seminars about labor law. So, syempre, ibang perspective yun. Dapat daw, prinsipyo rin ng labor relations na merong adequate administrative machinery. Ano ibig sabihin yan? Yung grievance machinery yan ng mga union. Sabihin, meron dapat mekanismo kung saan pwedeng makapagreklamo yung mga manggagawa. Stable but dynamic just industrial peace. So, tahimik at payapa daw dapat sa mga pagawaan, kumpanya at opisina. Prinsipyo rin ng labor relations na mag-participate ang mga manggagawa sa policy decision-making body ng mga kumpanya. Tapos magkaroon ng demokratikong pamamaraan ng pakikipag-usap at pakikipag-relasyon ng mga empleyado sa kumpanya. So lahat ng yun, mga prinsipyo na yun yung gagamitin natin as benchmarks kasi. Kapag meron kayong hindi maalala, for example, legal principle, lagi nyo babalikan dyan yung nasa Article 218. Ito bang galaw na to would keep industrial peace? Ito bang galaw na to encourages manggagawa to participate in policy decision-making bodies? Ito bang instance na to, itong nangyari na to, ay nakapag-pigil ba o nakapag-enhance ng pag-union? Ganun lagi ang pagka may hindi kayo maalalang specific principle, balik kayo lagi ito sa mga prinsipyo ng labor relations. So sa labor relations, hindi lang yan kasi between the employer and the employee. Kasi doon sa labor standards, between lang yun sa labor, sa empleyado at sa kumpanya di ba? Magkano sweldo? Pag hindi naman pinasweldo ng tama, hindi naman kasama ang publiko, di ba? Pero sa labor relations, kasama dyan ang public saka yung estado, yung gobyerno. Pareho silang kasama doon sa konsiderasyon ng batas sa pag-craft, sa paglagay, paggawa itong mga labor relations laws. Tandaan rin natin, hindi ibig sabihin na ang labor code ay tilted in favor of the employee, ay lahat na lang ng mga kaso
would be decided in favor ng empleyado. Kasi nga, hindi daw ibig sabihin niya na dahil na merong favoritism sa manggagawa ang batas, hindi naman ibig sabihin niyan ay sisirain na niya yung o i-oppress yung mga employer. So, may mga instances lang, sabi sa Agabon versus NLRC. Meron namang instances mismo siyempre na abusado yung manggagawa. So, hindi automatic, yun lang naman ibig sabihin na yung principle of non-oppression. So, again, yung labor relations, lagi dyan primacy ng mediation, conciliation. Ano ibig sabihin niya? Usap muna. Usap. Yun lagi. Yun lang tandaan nyo dyan. Bago kayo magkaso, usap muna sana. Dapat. Bago mag-strike, mag-usap muna. Subukan mo nang ayusin. Yun ang importante yan dahil for example, magpapaya kayo ng strike tapos hindi kayo naman sa mediation. Illegal strike yun. Arbitration. Ano yung ibig sabihin arbitration? Yan yung kapag sinasubmit mo na sa isang ahensya ng gobyerno, yung iyong dispute. Tapos na kayo mag-usap, hindi na solve between the two of you, tsaka ka na either file sa NLRC, sa compulsory arbitration, o mag-file sa NCMB for voluntary arbitration. Yung pagkakaiba niyan, i-discuss din naman natin yun. Dahil nga ang mga labor laws would only take effect kapag ka merong employer-employee relationship. Kapag ka sa kaso, ito, importante ito, ang burden of proof kasi, ibig sabihin yung may responsibilidad na magpatunay na ikaw nga ay empleyado, ay ang empleyado. Kasi kapag ka maraming mga kaso dyan, i-deny ng employer, ay hindi ko empleyado yan. Kasi pag dinay niya yun, ibig sabihin, hindi mag-take effect sa'yo ang labor laws. So, dismiss na agad yung kaso mo. So, kung empleyado ang may responsibilidad na magpatunay na siya nga empleyado, ano ba yung mga klaseng ebidensya kailangan? Kahit ano yan, wala namang form. May mga iba kasi yan, may mga tuso na employer, walang payslip, walang ID, walang uniform, lahat na. Kaya sinasabi na dito, kahit anong competent evidence. Meron ako isang kaso dati, picture, na nasa loob, naka-uniform siya sa loob ng patayan. Yun ang ginamit na ebidensya na siya ay empleyado. Kasi sinasabi, hindi ko empleyado yan, sa co-op yan. May co-op kasi dun sa loob ng kumpanya. Pero kapag kunwari, hindi naman dininay, walang silent si employer. Wala siya sinabi kung hindi niya dinay na empleyado ka pag nung nagkaso ka. Hindi mo na kailangan ng ebidensya na ikaw ay empleyado. Minsan, inaamin yan ina-admit niya na ikaw ay empleyado. So, kahit absent ka sa payroll, sabi ko nga ito kanina, hindi ibig sabihin na hindi ka empleyado. Kasi hindi naman yun ang nagdedetermina kung empleyado ka o hindi. It is the law. It is the relationship mo with the company. Hindi kontrata, hindi payroll, hindi kahit anong dokumento. So, again, the importance niyan ay para malaman natin kung mag-take effect ba sa inyo yung labor laws. Second, yan ay nga determined by law and not by the contract between the parties. Sinabi ko na yan kanina. Kahit pangalan pa ng iyong kontrata ay contract for independent contractor, kung ang relationship nyo ay bilang pinapasweldo ka kapalit ng iyong trabaho, ikaw ay manggagawa at isang empleyado. Kinds of employment. Ito, himay-himayin natin ito ngayong buong hapon sa isa. Ito yung mga kinds of employment sa labor code. Iba-iba ang meaning niyan. Pag wala dyan, hindi yan sa labor code. May naiisip ba kayo na wala dyan na ginagamit sa totoong buhay ng mga makalagay na casual, project, regular, seasonal, probationary, fixed term? Bakit wala yung piece rate?
Tinga. Kasi piece rate, sinabi ko na ito dati, it's not a kind of employment. It is only a mode of payment. Diba? Hindi siya type ng empleyado. Siya ay paraan lang ng pagbayad ng sweldo, yung piece rate. Monthly employee, wala rin dyan, di ba? Daily employee, paraan lang yung lahat ng pagbabayad ng sweldo. Pero wala silang kinalaman kung ikaw ba kung anong klaseng empleyado ka. Itong anim lang na ito ang nakalagay sa labor code. Isa-isayin natin. Regular. Siyempre, gusto natin lahat. Regular. Sabi nga, di ba, yung slogan, kahit hindi special, basta regular. Kahit hindi special, regular na lang. Kasi ito yung pinaka mataas na klase ng employment dito sa labor code natin. Isang regular employment. Ibig sabihin yan, ikaw daw ay nagtatrabaho ng usually necessary and desirable. Importante to, kaya naka-highlight yan, yung usually necessary and desirable. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung iyong trabaho ay related sa core o main business ng empleyado. Ibig sabihin, kung wala yung trabaho mo, kung wala yung position mo, hindi gagana yung kumpanya. Example, bus company. Ang usually necessary and desirable dyan ay yung mga driver, mekaniko. Diba? Kung ikaw ay gumagawa ng plato na kumpanya, yung mga machine operator, lagi yan, machine operator, kasama yan lagi sa, basta meron kang ginagawa doon sa production process, ikaw ay usually necessary and desirable. Hindi magagawa yung produkto o serbisyo ng kumpanya o ng employer kung wala ka o wala yung posisyon mo. Yung regular din daw, pwede daw yung naka 1 year of service na, whether continuous or unbroken. Ibig sabihin yan, umpisa, casual ka lang, casual employment. Tapos, naka-isang taon ka sa trabaho. After the 1 year period, automatic regular ka. Kahit saan pa nag-take effecto? Wala kang kontrata. No contract, no problem. Yan sasabi pa. After 1 year, regular ka na. Marami yan, ha? Walang kontrata. Hindi niya alam kung anong klaseng empleyado siya. Kapag ka daw, pangatlo, regular ka rin pagkatapos ng probationary period. After day 1, agad. Ang probationary mo ay 180 days. Sa 181st day, regular ka na pag hindi ka tinanggal. So, ito lang, pareho-pareho lang to. Ito yung test of regularity. First, usually desirable as a case de Leon versus NLRC. Sabi ko na yan kanina. Yung period of service test, yung 1 year. Pag lumagpas ka casual, lumagpas ka 1 year. Tapos pag sa probationary employment test, yung Colegio del Santissimo Rosario versus Emmanuel Rojo, lumagpas sa probationary period, after 3 days ata to sa kaso na to eh. Nakalimutan ata ng employer na i-terminate siya sa probationary. Lumagpas sa 3 araw, i-terminate siya. Hindi na pwede. Kasi regular na siya. Second, matanong nyo, ilista nyo lang casual employment. There's casual employment when an employee is engaged to perform work incidental to the business of the employer. So, hindi ka, kanina usually necessary and desirable, di ba? Ngayon, incidental ka lang doon sa main negosyo ng employer. Example, ang po pwedeng mag-hire ng casual. Delivery truck riders o driver. Hindi na incidental lang na kailangan mo i-deliver sa mga customer mo yung mga nagawa sa factory. So, pwede yun na casual. Ano pa? Yung sample, mag-ano ka lang, maggagawa ka ng building. Meron kang kailangan pagawa building on a, ano lang, hanggang matapos lang yung building na yun. Incidental lang yun, hindi yun sa main business. Dahil hindi ka naman construction company, for example.
yun ay pwedeng casual basis. Again, ang casual, hindi yan pwede lumagpas ng 1 year. So, status of regular employment attaches to the casual employee who has rendered at least 1 year of service. So, hindi po pwede lumagpas ng 1 year ng casual. Kasi nga, hindi ka naman incidental ka lang sa negosyo. Hindi ka main business Pwede kang wala doon sa, kahit wala yung posisyon mo, makakapag-negosyo pa rin yung kumpanya. Pag lumagpas sa 1 year ang casual, nagiging regular yan lagi. Kasi ano ibig sabihin nun? Pag lumagpas kasi ng 1 year, hindi na incidental yung posisyon mo, ibig sabihin. Necessary na doon sa kumpanya. Mahigit 1 taon na Kaya naman, dyan, nauso yung 555. Sino nakakalam nyo sa 555? 5 months, 5 months, 5 months, di ba? Para hindi umabot ng 1 year. Next, project employment. Ano ang project employment? Yan yung merong speak of specified project o undertaking. Malimit ito sa mga construction. Kunwari, ikaw isang construction company. Tapos, kinontrata ka na rin ni SM, gumawa ng isang hypermart. Pag yung mag-hire ka ng mga empleyado, mga carpentero, construction worker, maso, di ba? Sila, normally, ay hired through a project employment basis. Ibig sabihin, yung kanilang trabaho ay during the duration lang nung project na isang building na yun. Pag natapos yun, pwede ka nang wala ka ng trabaho rin. So, yan mga yan ay hindi regular employees. Kasi nga, natatapos ang kanilang trabaho pagkatapos na yung project. Pero kapag ka daw yan, ay paulit-ulit kang nire-rehire sa mga magkakaibang project. Ito, marami na akong kasong ganyan. Tapos kahit na natapos yung project, pinagtatrabaho ka pa rin. Kaya tapos yung project building, balik ka na sa opisina. Sa opisina, sa main office, doon ka na pinagtrabaho. Di ba? Regular ka na daw. Yung continuous rehiring ng iba't ibang project, ganun din yan. Pwede rin yan maging regular na empleyado. Meron akong kaso nun, parang 7 o 9 na siyang projects dun sa employer na yun. So, ang depensa syempre ng kumpanya, tapos tinanggal siya bigla kasi tapos na daw yung project na pinakahuli niyang ginawa. Hindi na siya matanda na para makaiwas sa retirement siguro. So, naging decision doon ng Supreme Court. Siya ay regular employee na hindi pwedeng tanggalin without just or authorized cause. So, dahil nga walang just or authorized cause sa kanyang pag-dismiss, illegal dismissal siya. So, inawardan siya ng back wages, separation pay, and among others. Tapos, pwede rin maging irregular ang isang project employee kapag yung ginagawa mong task ay vital, necessary, and indispensable to the usual business of the employer. Yung case ng Maruginot versus NLRC. Kasi nga, sabi nga natin, di ba, hindi determining factor yung nakalagay sa kontrata. Dito sa Maruginot kasi, nakalagay project employee. Pero nandun lang siya, ang ginagawa niya ay, palimutan ko anong exactly. Didetermine ng Supreme Court na kailangan mo naman talaga yung posisyon na yan Hindi yan, kasi parang hindi natatapos yung project. Parang gano'n, tapos biglang tinapos after ilang years, tapos na daw yung project. As it turns out, hindi naman talaga yun yung bona fide reason kung bakit siya tinanggal. Hindi naman dahil sa pagtigil ng project. Kundi, gustong iwasan yung security of tenure ng manggagawa. So, tandaan nyo lang lagi kapag project employee, dapat nakahiwalay talaga yung project. Hindi siya kasama doon sa main business. Kasi madaling isipin pag sa construction di ba?
sa construction. Hiwa-hiwalay talaga yung construction projects. Pero kunwari, ito, sa Lasal ata, meron, nagpa-construct siya ng parang greenhouse sa campus niya sa Bulacan. Dahil nagpa-construct siya ng greenhouse, ano yun sa agriculture, kailangan niyang mag-hire ng mga construction din doon. So, hindi siya kumuha ng contractor. So yun, pwede yun project employee. Ano ba iba example na hindi construction? Kunwari may specific project lang itong kumpanya mo, itong opisina mo na kunwari advertising company ka. Tapos merong kang kliyente na gusto papasko na, malapit na magpasko, mag-aano ka, gagawa siya ng mga promotions para sa Pasko. So, ibig may specific project na, kunwari si Pure Foods. Papagawa sa iyo ng mga commercial, ng mga advertisement. So, nag-hire ka ng mga panibagong graphic design artist, panibagong cameraman, etc. So, yun, for that specific project lang. Pagkatapos ng project na yun, tapos na rin yung kanilang employment. Work pool. Ano naman yung work pool na yan? Ito madalas pa rin to sa construction itong work pool na doon. Yan yung isang kumpanya, meron kang talagang regular na kinukuha ng mga manggagawa. At yun nasa work pool na yun, hindi sila pwedeng kumuha ng ibang trabaho o may ibang project sa iba. Pero yung meron din naman sa work pool na yun na pwedeng bumalik sa kumpanya. Hindi regular ang kanilang trabaho dahil nga wala namang project 12 months of the year, pero nando ka pa rin sa sa kumpanya. So minsan merong mga project employees din na nandoon sa so, nakahalo sa work pool. So you just have to determine kung ang test lang naman dyan, kung pwede ba siya umalis, pwede ba siya maghanap ng ibang trabaho sa ibang lugar, sa ibang kumpanya. Kung pwede, project employee siya na member ng work pool. Pagka hindi, pag stay put daw siya doon, hindi niya pwede i-offer yung service sa ibang tao, siya ay regular employee na member ng work pool. So yeah, yan yung sinabi ko pala sa Abesa Construction Corporation. Madalas siya sa mga construction yung work pool niya. Although ngayon, madalang na ngayon yung work pool. Dati kasi yan eh. Ngayon kasi, namamayagpag ngayon dyan yung mga co-op. So, totoo lang, sa construction. Number 1 niya yung Asia Pro. Alam yung Asia Pro? May, alam ko nga, 40,000 yung mga construction workers na nasa Asia Pro. So, yun, parang work pool yun, yung Asia Pro. Pero, inorganize niya as cooperative. So, puro mga construction workers yun. Yung, alam ko, yung Makati Development Corporation, Ayala Corporation, yung mga construction yan, Asia Pro ang nagsusupply ng manpower dyan. Pero parang na siyang agency ngayon. So may mga project, so sila ay regular na empleyado nung Asia Pro, nung work pool na yun. Indicators of project employment. Medyo nakakaantok na yung topic. Kailan daw project employment? Una, dapat yung duration. Meron talaga specific duration ng project. Either ano yan either matapos yung building na to, example, or matapos yung project within 6 months, etc. So, kung walang duration kasi, kung walang specific duration o walang specific project, hindi yan project employment. Tapos, dapat yan, merong employment agreement na nakadefine talaga doon yung duration na yun. Dapat nakaput in writing, hindi pwedeng verbal. Tapos, clear dapat yan sa umpisa pa lang ng employment. Malinaw agad sa empleyado, umpisa pa lang. Tapos, yung work yung service performed by the employee is in connection with which he is engaged.
So, kumbaga may relasyon yung trabaho niya doon sa, kahit may relasyon yung trabaho sa main business ng employer, okay lang yun. Tapos the employee, while not employed and waiting engagement, is free to offer services to other employer. So, hindi ka exclusive doon sa employer na yun. Tapos, pag ikaw ay project employee, kailangan yan, hindi naman ibig sabihin pwede kang tanggalin basta-basta. A project employee also enjoys security of tenure during the duration of the project kasi. Ibig sabihin, habang hindi pa natatapos yung project, hindi ka pwedeng tanggalin basta-basta. Dapat meron ding just o authorized cause. Pero pag natapos sa yung project, pwede ka nang tanggalin kahit walang cause. Kasi ang dahilan ng pagkakatanggal mo doon, tapos na yung project. Pero kailangan niya i-report sa DOLE within 30 days pagkatapos yung project. Yung tinatawag na establishment termination report. Tinatawag. Importante yan kasi yan madalas hindi yan kinocomply ng employer. At yan pagka hindi niya comply, isa sa mga argumento yan kapag ka tinanggal isang empleyado kaya to prove na regular na empleyado siya at hindi siya project-based employee. Ano yan, may form lang yan sa DOLE, establishment termination form nakalagay. Yung mga pangalan ng project employee, isa-isa yun. Nire-report yun sa DOLE. Tapos, ito ay madalas na hindi napapatupad, may completion bonus yung mga nasa project employment. Yan yung sa Samsung versus NLRC. Bakit? Kasi walang separation pay ang project employees. So normally may completion bonus daw. Wala pa akong alam na bibigay ng completion bonus ng construction companies na project employees. So principal test. Ang lagi natatandaan, basta dapat may specific project na nakahiwalay sa main business. Yan ay pinaalam sa empleyado. Case of ALO TUCP versus NLRC. So ito, general rule nga, sabi ko nga, separation pay, hindi yan entitled ang project employee. Sa tapos ng project, babay na lang, walang separation pay. Pero dapat merong completion bonus. Pero, exception yan. Kapag if the projects they are working on have not yet been completed when their services are terminated, project employees are done. Example, hindi pa tapos, di ba? Yung project, yung building. Tinanggal ka na agad. Ayaw ko yung mukha mo eh. Sabi ng foreman, for example. Kaya sama mo makatingin eh. Sisante ka na bukas. Well, nangyayari yan. Tiyatawanan niya. Pero nangyayari yan. Hindi, bawal. Di ba? Alam natin, bawal siyang may security of tenure pa rin kahit project employee. Nagkaso siya sa NLRC, illegal dismissal. Kung pwede daw magkaroon ng separation pay, pero only sa duration ng project. Kunwari, isang taon yung project na yun, 6 months pa lang, tinanggal ka na dahil masama ang pagmumukha mo. Nagkaso ka, pwedeng i-award ng labor arbiter yung remaining 6 months na dapat nagtatrabaho ka pa doon sa kanya na yun. When the project employee has gained regular status, is separated for employment on the ground of completion of project. Ito yung tulad ng kaso na sinasabi ko kanina. Repeated rehiring, tapos siya ay on the 10th project, pagkatapos yung pang-10 project, biglang sabi, tapos yung project ka, bye-bye. Sisante ka na. Dahil nga sinabi ng Supreme Court na siya ay regular na, hindi na siya po pwedeng tanggalin dahil sa completion ng kahit anong project. Hindi na po pwedeng gamitin yung reason ng termination project as a reason for termination. Dapat daw meron ka ng just or authorized cause bago kaya mag-terminate. So, review lang.
Pinagkaiba ng project at regular employment. Pag project, coterminous with the project. Pag regular employment, meron kang security of tenure na hindi ka matatanggal basta-basta sa trabaho ng walang dahilan. Pag project employment, no notice of prior notice of termination, sir. Linawin ko to Anong notice yung sinasabi dito? Di ba, kapag ka kasi regular employment, malalaman ninyo kapag ka, as we go on, bago ka mag-terminate, may twin notice requirement. First, dapat meron ka notice to explain. So, ibig sabihin, dapat mong yung employer, isulat niya kung ano yung mga specific violation ng empleyado para magkaroon ng administrative hearing at chance yung manggagawa para i-defend yung kanyang sarili. Second, ay yung notice of termination. So, sa regular employment, dapat twin notice, dalawa ang notice bago ka mag-terminate. Pag hindi sinunod yun, illegal dismissal yun. Pagka project employment, kahit daw walang notice to explain. Dahil nga, pag completion of the project ang reason for termination. Wala ka nga naman papa-explain. Ano papa-explain mo sa manggagawa? Reason nga, termination. Explain mo ba tatapos yung project? Hindi naman niya kaya yun, di ba? Tandaan na hindi mo pwedeng pareho kang regular employee tapos project employee ka rin. Kasi inconsistent nga yung dalawa na yan. Sabihin, kung regular ka, hindi ka project. Kung project ka, hindi ka regular. Nagkaroon ng ganong klaseng case kasi sa case kanina. So next, seasonal employment. Na-discuss natin mo konti ito kanina, no? Hina-hire ka lang for a specific activity na specific season. Normally sa pagtaas ng production o pagtaas ng demand sa produkto ninyo o servisyo. Tandaan, ang pag off-season, hindi ibig sabihin na hindi ka na empleyado ng employer. Hindi ibig sabihin na napuputol yung inyong employment. Importante yan kapag ka rin mag-complete ka ng years of service, pag sa retirement pay. Seasonal employees, kasama pa rin yan sa binibigyan ng retirement pay. So, kailan naging regular ang seasonal employees? Tandaan nyo lang dyan, kapag ka ikaw ay for all seasons na, pag Vilma Santos ka na. Pag ikaw ay naging Vilma Santos na, star for all seasons, regular ka na dapat. Kasi paulit-ulit na lang yung iyong pag-hire. Pero namin niya, merong minsan, sige, hire kita, Christmas season, yan ang madalas, diba? Ay, Valentine's pasunod, Valentine's season. Mahal na araw season. Tapos, next linggo ng wika season. Tapos, undas season. Tapos na, full year ka na, puro season. Hindi mo pwede yun. Vilma Santos ka na. Dapat regular ka na empleyado. So, si Vilma Santos ay dapat regular na empleyado. Pero kung paulit-ulit lang naman na kunwari, puro Christmas season, yung repeat rehiring, okay lang naman yan. Kasi passage of time does not make a seasonal. Hindi yung sa passage of time ang hindi yung sa tagal ng pag-hire sa'yo, kundi yung reason ng pag-hire sa'yo ang ng batas eh. So kahit paulit-ulit ka, basta tuwing every season lang na to, okay lang yun, seasonal ka pa rin. Entitled ka pa rin naman ng retirement pay and other benefits na pagkatapos ng Ang inaano ng batas, kung talagang kailangan mo na ng employer araw-araw yung posisyon na yun o yung dami ng empleyado na yun, kailangan niya. Kunwari, tumaas bigla yung production, yung talagang demand all year round. Dapat naman na irregular ka na daw sa trabaho employer. Kapag ka binenta, may case kasi dyan, binenta ng may-ari ng kumpanya yung kumpanya niya sa ibang tao. Binigyan niya separation pay yung mga manggagawa. Kasama ba yung seasonal employees? Kasama. Kasama sila. Ilan ang years of service nila? 3 months, 3 months. Ano yun? Pag didikit-dikitin mo lang 3 months? Hindi.
continuous silang broken yun. Kung 10 taon siya na every Christmas season may na 10 years na separation pay yan. Bibigyan mo sa kanya. Other forms of employment. Diba yung last, naka-apat na tayo eh. Regular, casual, seasonal, project. Ito ay fixed period employment and probationary. Pinagsama ko na. Kasi medyo, ano yan, nag-overlap minsan. Fixed period. Ang fixed period employment, ibig sabihin, for a definite, meron lang talagang petsa ng iyong employment for a period of 3 years. Ganun lang. Ang tatandaan nyo lang dito, nagkaka-fixed term employment kapag dapat equal footing yung employer at saka employee. Madalas kasi ito, nari sa mga white-collar jobs. Normally, hindi ito ginagamit pag blue-collar. Blue-collar, ibig sabihin, mga nasa factory, planta, di ba? Pero kapag mga ginagamit ito, normally kapag sa itong kaso ng bread school, eskwelahan. Yung bread, isa yan sa pinakamahal na eskwelahan sa buong Pilipinas eh. May 1 million per SEM ang tuition fee dyan. So, 2 million per year. So, sa kaso na yun kasi, yung teacher, less than 3 years ang fixed term employment. Sabi ng Supreme Court, well, ano naman kayo eh, based sa kontrata nyo, nag-deal naman kayo in equal terms eh. Kasi highly educated professor yung yung pumasok sa fixed term employment. So, assume ng batas na naintindihan mo yung pinirmahan mong kontrata. Kahit na yung pagiging teacher ay usually necessary and desirable sa isang school, hindi ka regular. Kasi pinirmahan mo itong fixed term employment contract. Na nakalagay doon, within 2 years ata yun, or 2 years lang siya tuturo doon sa eskwelahan. So, pero pwede rin maging regular empleyado ang isang fixed term. Lalo na kapag lumagpas na siya doon sa duration ng kontrata niya, tapos hindi pa rin siya sinisisante. Parang probationary rin. Lumagpas na yung duration, hindi ka pa sinisante, regular ka na. Case ng Fuji Television versus Spirit. Automatic yun. Kahit 1 day lang. Automatic. So again, nasabi nga ito, so yung Brent Doctrine. Yung freedom of the parties to contract so long as the stipulations are not contrary to law, morals, customs, order, and public policy. Dahil nga, merong karapatan naman lahat na mag-enter into contract. Yung manggagawa, pwede siyang regular, pero ayaw naman niya. Gusto ko, 2 taon lang ako dyan. May mga ganon. Normally nga sa mga highly technical, saka mga white-collar jobs. So, pwede yun. Hindi kayo pipigilan ng batas na enter into an agreement between the two of you. As long hindi siya contrary sa morals, sa batas, etc. It does not necessarily follow that when the duties of the employee consist of activities usually desirable, the parties are forbidden from agreeing to period. Yun nga, kahit na usually desirable, inulit-ulit yan sa Pangilinan versus General Meeting, 2004 case, kasi Brent, medyo matagal na eh. So inulit-ulit yan, basta free kayo to contract. Basta nagkakasundo kayo at nagkakaintindihan kayo, okay lang yun sa batas na naka-fixed term employment kayo. Ano naman yung mga kaso na in-validate naman ng Supreme Court yung fixed term employment contract? No? Sa Viernes versus NLRC, dahil dito nga, pinayaan silang fixed term. Natapos yung fixed term niya, alis siya sa trabaho, tapos pinabalik siya, walang kontrata. Kailangan pa ba ng mag 1 year? Kasi di ba pag casual, pag walang kontrata, casual pang 1 year, di ba? Hindi na. Since day 1,
ano mo nun, regular na siya. Ito namang employees are allowed to work for more than 1 year. Medyo lumang case na to eh. Pero ang ano kasi dyan, dati, ang presumption ng batas, hindi lalagpas ng 1 year ang fixed term. Pero nga, dun sa Bread School nga, more than 1 year yun. As long as hindi pantay ang pagkakaintindi ng employer at saka employee dun sa pinapasok niyang kontrata. Pag sunod-sunod na fixed term, so fix. Di ba? Meron 5. Ito, fix. Sunod-sunod na tigo 1 year, for example, ano na rin. Ibig sabihin, kailangan ka talaga ng kumpanya. So, dapat kang maging regular. Criteria. Ano yung mga kailangan requisites para masabi na valid yung fixed term. So, dapat yan, nga, alam ng manggagawa, voluntarily agreed upon. Tapos the employer dealt with each other in equal terms and no moral dominance. Kaya ako sinasabi na normally sa white collar jobs ito. Kasi kapag ka sa blue collar, normally hindi on equal footing. Kasi at the mercy lagi ang manggagawa ng kanyang employer. Normally ang ano ng batas kasi dito, pag blue collar, normally hindi niya kaya makipag-bargain mag-isa sa kanyang manggagawa. Siyempre, iba yan kapag may union. Pero normally, pag walang union, hindi mo kayang kumbaga, kung ano na lang i-impose sa'yo, yun na. Ito, 6 months ka lang, o 1 year ka lang. Ito na, bawal yun. Dapat voluntary. So, meron din naman mga case na kahit na valid yung fixed term, kasi kanina, invalid siya from the very start. Kaya nagtell Supreme Court na regular dapat. Ito naman, valid yung fixed term employment itong simula. Pero kinalaunan, dahil nga it was kumbaga napatunayan sa korte na excuse lang pala yung fixed term employment para hindi ma-regular yung isang manggagawa. Sa kaso ng Manila Water Company versus Peña, tsaka Magsalin versus National Organization, yan ay in-invalidate yung fixed term employment at siya ay ginawang regular. So, ano pa rin? Actually, depende yan sa arguments mo talaga. Case-to-case basis yan. Kasi mahirap patunayan sa korte. So, naintindihan ba talaga niya? Kaya equal footing ba sila? Siyempre, laging hindi equal footing yan eh. Ang manggagawa at saka kahit na sabihin mo sa Bread School, ako feeling ko, di pa rin equal footing yun eh. Kasi mas marami laging control ng employer kaysa sa manggagawa. So case-to-case basis din talaga para paano mo ma-determine yun. Kung dapat pa fixed term o dapat regular. So ulitin natin yung mga rules, no? Notice or termination is not required. Ibig sabihin, pagkatapos ng fixed term, hindi mo kailangan din ng notice to explain. Ito, ibig sabihin ng notice dyan, nandun sa pangalinan na. Pero kailangan pa rin siya i-notify na natanggal na siya sa trabaho. Ang notice na sinasabi dyan ay yung notice to explain. Kasi nga, wala ka naman na i-explain na. Tapos na yung fixed term mo eh. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-notice to explain. Kung walang specific period daw sa Poseidon Fishing versus NRC, kahit nakalagay fixed term employment sa kontrata, tapos indefinite period o walang nakalagay na period, yun siya daw ay regular dapat. Hindi ka rin pwedeng i-terminate before the lapse ng period. Parang yung sa kanina rin sa project employee. So may security of tenure din ang fixed term employee during the duration ng kanyang fixed term employment. At ganoon pa rin, kapag nagkaso ka ng illegal dismissal,
1 year ang fixed term employment mo. After 6 months, sinisante ka ng walang dahilan, nagkaso ka, bigyan ka ng separation pay only doon sa remainder na 6 months. Tapos, number 5, sa Biyernes versus LRC, pag sumobra ka, hinayaan ka magtrabaho, pag nagpas ng period, fixed term period, ikaw ay regular na empleyado. Special groups of employees, OFW at seafarer. Regular ba sila na empleyado? Seaman. Hindi, di ba? Hindi sila, kasi fixed term sila. Seaman, once every 10 months, di ba? Tapos pag sasakay ulit, pipirma ulit kontrata yun. Fixed term employment. OFWs, 2 taon normally. So, fixed term employment naman yan. Private school teachers. Alam mo, ito, may mga grupo ako ng mga union sa universidad sa college na tinutulungan. Kakaiba, pag sa school ka, bago ka maging regular na teacher, o 3 years kailangan na permanent ka, full-time. Hindi ka mukha kapag ka sa 1 year lang, di ba? Pag casual ka, 1 year, regular ka na. Sa educational institutions, 3 years consecutive, unbroken pa nga. Hindi natin, kumbaga, ang push nga namin doon, ng mga union sa school, dapat niya ipantay sa labor code. Bakit? Anong special sa mga workers sa education institutions? Wala naman. At saka napaka-haba ng 3 years. Next, piece rate. Pwedeng maging regular kapag ka yung again, pag may supervision, employer, pwede kang maging regular. Pero again, that is only a mode of compensation. Hindi siya kind of employment. Okay lang pwede ilang beses ko nang nasabi naman to sa during the whole duration ng tuwing mababanggit ang piece rate. So dapat usually necessary and desirable, dapat daw ay work for the employer throughout the year, tapos more than 1 year na sila nagtatrabaho. So yan, tapos natin yung buong types of employees. Mag-break lang muna ulit tayo ng 5 minutes.